Ah, okay. So parang gumuho na yung mismong daan dito na ginawa. So ngayon, ayan gumuho na dun Doon yung mismong daan dun Kami lang nila sa dikan dumadaan ngayon dito sa kaparting to ha. Pinalawak yung mismong daan. Siguro gumuho na rin katulad nung nadaanan natin kanina. Ito, dito nga. Ito ngayon yung tulay, ayun Mas okay pala yung dinaanan natin ngayon Ito ang unang tawid namin tulay na ganito sa Hanging Bridge. Ay. Alright. Yeah! Yan ang adventure. Grabe yan, Pag inabutan natin yan, Pia. First checkpoint pa lang. Oh my. Alas 3. Alas 3:30 siguro. Nandun na tayo, first checkpoint. Ano oras na ba? 6:30. 6:30? Oo. Tara na. Samahan mo na kami? Sige. Pia. Ano? Bye-bye. Salamat See you. Hindi na after 2 years yung susunod namin. Next month. Pwede. Sige, salamat. Thank you. Natin pa kami nila Miss PB dito. Bilya Manuela, welcome back. Okay. Pahinga na. Bro. Ano tayo? Ano oras na ba? 6:30. 6:30? Oo. Tara na. Ayos. Siyempre, parang hindi na ako mag-ano pa. Nakapang-ano ka. Mahaba tulog. Ganun talaga. Nakasuot ka na pala. Pero nakala ko, hindi na ba nag-aayos Ako pa ba? Ready tayo lagi sa adventure. Good morning! Kala niya, hindi pa ako nakabihis kagabi habang tulog siya, nag-aayos na ako. Good to go na? Oo. Energized na? Yeah. Kapag-charge ka na? Yeah. Sarili? Yeah. Kaya good to go na kami. Ilang araw na lang siguro tong titirahin namin na to. Sana ay matapos namin ng maayos, matiwasay, at full of happiness. Sana lang, sa titirahin namin to yung ruta is huwag kaming ulanin. Kasi yung pupuntahan talaga namin, yung pinaka-ruta namin ngayon ay medyo challenging. Maraming salamat muna kay Miss PB sa aming dinner kagabi at saka sa tinuro nilang daan para makita niya ng umaga. At di pa rin namin din nakikita ng umaga kung ano yung itsura ng daan doon. Magaganda raw yung makikita natin doon. Titingnan natin.
Magsulyap muna sa dagat ng Pagudpod. Dito dati ang pwesto nila Miss PB Kins eh. Doon tayo dadaan pag doon. Oy, bye-bye. See you. Uy! I Ride Pinas. Oh, I Ride Pinas. Kamusta, Philippine Loop? Kanina pa niya ako nakausap. Nakita nga daw niya. Napunta ako dito. Philippine Looper din to eh. Paano bro? Maraming salamat. Boss, thank you. Ano, all goods ka na ba? Kargadong beat. Oo, para kahit mabigat na yung dala mo, kasi bigat lang ng big bike. Paano bro? Sige, tara tayo. Ikaw rin, ingat ka. Sana makapag Philippine Loop din kami ngayon para magkita-kita tayo award. O sige, let's go. Dito pa kami nagkita ni iRide Pinas. Tinatapos niya pa lang pala yung ano niya, Philippine Loop niya ngayon ng North Loop. Solo lang kasi siya eh. Mahirap din naman solo, totoo lang. Anong ginagawa mo? Hello? Nagsasayaw. Walang niya ka. Nagsasayaw ng pantropiko? Oo. Okay, medyo makulimlim pa. Pero ayun yung araw, naharangan lang ng kaulapan. Anong oras na sa'yo? Ay, ito pala may oras. Ako, 8, alas 8 ng umaga. Yeah. At ang una nating pupuntahan is yung Kadanasan na 122 kilometers or 4 hours ang sabi ni Google Map. Pero hindi naman masusunod dyan, syempre. Mas matagal pa dyan. Di naman kami bakbak eh. Di naman kami naghahapit na mabilisan eh. Enjoy lang natin ang biyahe. At ngayon na meron na ulit kaming energy. Ready na kami sa panibagong challenge ng Cordillera Adventure Level 2. Ngayon yung matindi. At makikita nyo kung gaano katindi ngayon. Dito mas masusubukan ang ating gulong na Shifa Dual Sports Tire. 4 hours, Kalanasan? Oh! Yes, sarap yan ha. Ito ata yung pinakamahaba, ano? Ito. So ngayon ay tinuturo kami ng Google Map, pakanan, yung Borayok. So dito kami dadaan sa kaliwa. Ito yung pinuntahan natin nung gabi na hindi natin nakita, kasama sila Miss PB Kins. At meron naman din diretsong daan dito, papunta mismo sa Patapat Bridge, kung saan dadaanan din ulit natin. Aywa! Dito yung mga bagong windmill, ayun oh. Hindi mo naman makikita sa gabi yan eh. Kaya ngayon makikita natin oh. Meron daw dito ring madadaanan na mismong nasa tabi ng kalsada, yung windmill. Kaya mapapatingan na tayo sa laki na akala mo gamdam. Ito yung parte na walang ilaw. Akala ko hanggang dito na lang. Kasi panay puno yun nandito eh. Kailangan namang tabasin mo or putulan mo yung mga puno para na makapaglagay ng ilaw, di ba? Which is tama nga naman. Hindi palagpasin mo lang yung part na yan na mapuno na walang ilaw. At pagdating dito sa may parting tulay, panay ilaw na ulit. Dire-diretso na yan. Ito, laki. Ayun I love Kaparispisan. Buti na lang, tinuro sa amin itong daan na ito nila Miss PB Kins. At least, kumbaga, nakapag-ibandaan tayo, may iba rin tayong nakakita. Hindi na ulit tayo dadaan dun sa kung saan kami nanggaling. Ito, may gas station pala rito. Kaso, 1 bar pa lang naman yung bawas sa gasolina ko eh. Kahit kay Lasadik, kaunti pa lang bawas niyan. At dito rin sa parting dulo-dulo na to, ay may mga resort pa rin dito, mga beach resort. Yun nga lang, medyo papasok at medyo malayo sa kalsada. Katulad nitong isa. Ito na ba yan? Villas naman pala to. Ang sarap pala ng daan dito sa umaga oh. Mapuno talaga. Ito, katulad nitong Hard In. Papasok dun, oh. Medyo ka ng rough road. Sasabak. Ang dami yan. Villa Andrea Beach Resort. Ang dami pa rito. Mga madadaanan. Ano ba to? Pine tree? Hindi mo pine tree yan, oh. Pero yan yung nakikita ko rin sa Baguio ng mga puno. Tama, pine tree ba yan? Ganda ng daan. Ayun, nandun yung mga mga windmill. Eto. Breakfast Ima Cafe. Medyo mukhang mahal ah. Medyo sosyal na yung datingan ah. Di pa nga pala kami nagbe-breakfast nila sa day. Kaya sabi ko sa kanya,
On the way na lang. Kung may madaanan na kainan, eh di doon na lang kami kumain. Sitio Aprot. Dito na tayo. Yun. Ito yung sinasabing pababa na maganda raw. Oh, yun nga, ang ganda nga. Eh paggabi, di mo naman ito makikita eh. So, ayan, ang windmill. Ang ganda. Ah, yun pala yung kubo-kubo. Yung kagabi. Ano kaya yan? Libre kang mag-ano yan? Gagamit? Ah, hindi. Merong ano, Ayoyo Cove Inn. Siyempre, kailangan mo rin magbayad pala. Private property eh. No trespassing nakalagay. Ang ganda. Ano yung dagat? Ito na mismo sa kabila, sa kanan yung mga pwede mong rentahan. Ayoyo Cove Inn. Ganda. Yayamanin ang datingan. Tapos dito kami huminto kagabi. Itong lugar na to. Ayun o, yung may parang ano, parang port akala mo. Pero dyan daw binababa mismo yung mga ginawang windmill. Yung mga body, yung LEC. Ginawa lang yan para doon. Pagdaungan. Diretso tayo biyahe. Woo! Comedor de Samiano. Pwede kayo mag-picnic-picnic dyan. Malapit na yata tayo dun sa mismong windmill na tabing kalsada lang. May mga tindahan din pala eh. Ayos din pala rito eh. Mas tahimik dito. Iilan-ilan lang yung mga laging dumadaan dito. Konting bakbak at ang init. Pagka ganito talaga naka-riding jacket, talagang kulob na kulob yung init ng katawan. Woo! Oh, paakyat. Oh, good. Ito na, ito na. Pero pa ipapakita. Ayun. Napakagandang view. Yo! Asan ka na? Ayan na, nag-connect na. Asan ka na? Ayun oh. Mga ganda mo. Ba, meron ditong kubo. Ganda ng view. Ayun, nagana na yung mapa. Eto na nga. Tabing kalsada na. Malapit na. Grabe, ganito pala siya kalaki pag sa malapitan. May kala mo, ganda mi. Oh. Grabe, laki. Lang yan. O yan, baka may naiinitan dyan. Kanina pa nga ako init na init eh. Pagdating dito, biglang lakas ng hangin eh. Ay, electric fan. Giant electric fan. Hindi siya jumbo eh. Giant. Laki. Ganda ng daan dito, no? Mapuno. Dito lang sa parting to, walang gaanong ilaw, no? Bihira yung dadaan pa dito pagkagabi yata. Malakas naman ilaw namin. Ayan, dagat ulit, oh. Oh, akit baba. Tapos ito yung view, oh. Ang lupit. Napakalupit. Diba? Nakita natin yung other side ng Pagudpod. Yung mismong other side kung saan yun, yung maliit na isla na yun, yung parang nakaharang, eh hanggang dun lang yung kita natin doon sa Villa Manuela eh. Ganda, no? Oh, ito pala yung side na yun, ang ganda. Solid yung part na to. Oh yeah. May tulay. Tulay. Bagong gawa lang yung tulay, wala pang pangalan eh, wala pang pintura. Ito, saan to? Parang irrigation yata. Oh, tiyata siya sabi ni Miss PB na malinaw na tubig. Ang linaw nga. Linaw ng tubig.
ano. Parang sarap liguan ah. Kanan tayo ah. Okay. Saan kaya labas nitong kaliwa? Saan kaya labas nito? Patingin ng grade. Asan ba yung grade? Ay puta, hanggang tataas ah. Oh, doble yung sticker niyan. Mataas yung grade eh. Oo. Okay, Aral mabuti ha. Okay lang. Mga bata rito na daanan namin eh. Nood kayo sa YouTube ha. Ingat, ingat. Bye-bye. Ingat. Nakakatuwa naman yung mga bata. Umapir lang ako eh. Biglang sticker! O di syempre tumigil na kami. Oo. Kasiyahan ng mga bata. Tataas ng grade ng bata. Nasa 90 plus. Nakita ko. Ganun din ako dati. Ay, ikaw wala kang tiwala sa akin talaga dyan. May tiwala ako pero di lang ako naniniwala ngayon. Ito mukhang konti na to. Nakalagay Pan Philippine Highway na yung lalabasan eh. Ito may arko. Ah, yung may arko na yon. Ang labas. Di wala nga lang nakalagay kung ano to. Ah, dito pala yung labas no. Dito pala ay ito yung paliko lang pala yung waiting shed oh. Ano yung Kaunayan Barangay Hall? Kaunayan, oo. Ayun pala, Kaunayan, 5. Barangay Hall. Dito pala yung labas nun. Now I know. Now we know. Alam na natin kung saan. Oo. Pwede itong pasukin. Yun pala yun. Ang labas ay Yan sa lang may pala. Saud. Ito, bangkingan na to. Main road na ulit tayo. Banking pa. Bago magpatapat bridge, may nakita kami ditong kainan. CJ Seafood Restaurant. Nagtitinda rin sila ng isda rito. At ang kakainin namin ay... Ano ba yan bro? Sinigang? Sinigang na? Hindi ko sure Ate, ano to? Isda po? Siga-siga ba to o mulat? Ah, lapu-lapu. Wow, sosyal. Nakalapu-lapu kami ah. Wala ko mulat na isdang mulat. Tapos, gulay. Yan. Kung kakainin kasi namin noodles, hindi sasapat hanggang makarating kami ng Kalanasan. Mabilis lang matutunaw yun sa tiyan. Okay. Ano ba to? Breakfast tsaka lunch na to, ano? Brunch. Halatang abutin tayo ng tanghalian pag papunta ron eh. Ito pa ang silgang isda. Harap ng seaweeds ah. Ano? Masarap talaga yung damo. Nagdadamo ka ba? Ayan. Diba seaweed? Tapos na akong kumain. Tapos si ate naglabas bigla ng pugita. Ayun oh. Late na kami. Sana maya pa pala tayo nakarating dito eh. Wala pinagala natin. Parang gusto kong magbaon ah. Sige nga ate. Isang order, balot. Sayang eh. Tapos pabalot na lang din natin to. May bibili dito naka PG1. Bro, ito okay na sa ito. Oo na oo ah. Bagong bago, labas lang oh. Talagang pang off-road na siya oh. Pang adventure. May takip na rin yung shock para hindi anuhan ng mismong alikabok or dumi. Sir, tingnan ko lang to ah. Hanggang ano pala, 4 na gear. Simpleng-simple lang yung ano nyo, dashboard oh. Yung mismong panel. Bro, lagi ba? Sakto, abot naman ng paa eh. Oh. Paproblemahin mo na lang dito, lalagyan mo na lang ng top box. Tsaka ng saddle bag. Para mga lagayan. Ganda ng tindig. Kaya mo nga. Yan o, sakto lang sa'yo. Sir, palit 2 motor, eto. Angkas na lang kayo pa dalawa. Angkas na lang kaming 2. Ako nga na, walang clutch. Semi-automatic. Parang wave. Pero pwedeng palagyan. Pwedeng palagyan ng ano, ng clutch. Mas okay na yun. Okay, alas 10 ng umaga at nakatapos na rin kami kumain. Hindi ko pinalagpas na makatikim ng pugita. Pugita ba yun, no? Octopus. O, yan. Tsaka pinabalot na lang namin yung natirang gulay. Para may baon kami kahit papano. Kanin na lang yung iisipin namin kung saan kami bibili. Baka kasi sa biyahe mapanis. Sir, thank you! Apo, paano na ba kami? Kalanasan. Nakakapogi talaga lasa, Dick. Okay. Thank you. Sige po, ingat din po. Ingat pa. Te, Nay, thank you po. Sige po. Ay. Anong pakiramdam nung na-testing mo? Okay siya bro. Malakas ang torque? Yung ano, Primera. Oh, syempre, torque doon ang torque. Pero pag ano, naka-segunda ka pa lang,
sumasalida talaga siya kasi nga semi-automatic siya, hindi katulad nung beer agad. Na declutch? Oo, di ba? Kasi ikaw magbibitaw nung pinaka-clutch eh. Oo. Doon nagsasalida siya. Yun lang yung kagandahan doon, hindi mo na kailangan mag-clutch. Halimbawa, pero kung, sabi ni sir, kung gusto mong may clutch, pwede naman palagyan. Oo, di ba? Kumbaga parang siya yung inilabas ni Yamaha na pang tapat nila sa XRM or Honda ADB. ADB kasi scooter eh, XRM parehas, halos parehas kasi semi-automatic eh. Oo, diba? Malamang sa XRM yun. Ganda rin ng ilaw niya, yung classic na isang malaki. Angas tingnan, no? Oo. Ito, malapit na tayo ng Patapat Bridge. Tawid tayo, tas kung saan tayo papasok ng Kalanasan. Ito yung isang news nung dating binalag ko na sa Quadlock, yung mount adapter na pang action cam natin. Ito, controller, pwede mo ilagay dyan, oh. Diba? Lagyan mo na ng adapter na pang mount. Nakabalik na kami ng Panshan kung saan pagkatapos ng Patapat Bridge. At dito rin yung gabi na inabot kami ng ulat na natulog. Ganito pala kaganda pagka umaga, oh. Oo, ano? Yung bundok. Yan ang papasukin natin kabundukan. Hindi ako nagkakamali. Samantalang nung gabi wala tayong makita, kalsada lang sa ilaw eh. Kaya nga. Oy, si kuya magdidilig muna. Sipat si kuya. Ito sa Mesa Hospital at dito kami natulog sa mga tindahan na to. Diyan kami natulog. Thank you. Salamat. Kahit pa paano nakatipid na naman kami ng isang gabi nun. Sa isang gabing pagtanggap. Oo. Kumbaga yung tatlong gabi natin na tumulog kung saan. Ngayon na nakapagpahinga ka tayo dun sa Villa Manuela. Yun na yung parang bayad natin dun sa tatlo eh. Oo. Tipid mode lang kami ngayon, talagang budget mode kami nila sa Dik. Hapit na hapit. 17 kilometers bago tayo lumiko sa kanan. Papunta ng Claveria, Kalanasan Road. 10:48 ng umaga, nalagpasan na namin yung Paraiso ni Anton, tsaka yung arko na boundary ng Cagayan at Ilocos Norte. Yung dinaanan natin nung gabi na marami ding kurbada. At nandito na kami sa rektahan ng Claveria, kung di ako nagkakamali, ito yun. At konti na lang ay doon na tayo sa may paliko ng Kalanasan. Oh, may tricycle sa harap. Ano ba? Tricycle ba? Kolong-kolong? Kolong. Okay. Habang rektahan to eh. Uy, sinanay. Nanay nga. Di namin alam kung ilang checkpoint ang magagawa natin ngayong araw. Kasi alam ko na yung dadaanan eh. Pero doon naman sa parting may babalikan natin ng Conair ay dire-diretso na lang natin yun. Kasi nadaanan na rin naman natin yun eh. Yun nga lang gabi, pero pakita ko lang saglit din sa inyo yung itsura pagka umaga. Kala ko nga sa pagbalik pa namin makikita ng umaga yun eh. Nasa ruta din naman pala na babalikan. Ngayon din sa level 2. Bakbak! Mahaba to. Pwede. Gasolina ha, baka magkalimutan. Kalahati. Kalahati rin akin. Parehasan lang tayo ngayon. Like 1,000 ano kayo? Spring. Oo, ayan pala oh. Tubigan pala ng tabi. Uy! Mas nun ah. Ano yung speed ko? 80? 80? Doon ka lang, di ko sinasagad yung throttle ko eh. Oo nga. Tinanong ko lang. Okay. Akala ko 100 na yung iyo eh. Oo, 120 na nga eh. Puta, di mo naman ako ma-overtaken, 120. Gusto mo ba? Overtaken talaga kita. Pwede naman, oh, dito sa kurbada. Oo. Tinanong mo naman ako kahit kurbada, bumibigay ako. Ay! Naalala mo ba yung pagkayari ng Philippine Loop?
Ano, overtake ka ba, Fortuner? O stay lang sa adventure? Hopya, teka lang. May tinuturo ng daan. Dito ba? Ah, hindi pa, diretso pa pala. Malapit na, 750 meters eh. Ay, dito ang kabundukan na yan. Ang pupuntahan natin yan. Ayun. Ito, dito tayo liliko. Welcome to Kadakadir. Ano? Kadkadir East East and West. Ay, may nakalagay dito, District Highway Boundary, Kadkadir, Kabugao Road, Cagayan 2nd District, Abulug, Cagayan. Ito na ngayon. Ito na yung paliko. Papasok na mismo ng Kalanasan. Yung gabi na una naming nakita doon sa may parting Clavere, doon sa malayo pa, bukod pa yon, iba pa yon. Yung nakita natin may signage lang. Ito, talagang ito tinuturo ni Google Map. Yan, kabundukan na yan ang ating tatahakin. Woo! Let's go! At magtatanghali na. Huwag naman sana tayong abutin ng gabi dito mismo sa kabundukan. Itong papasukin natin na to ay bayan ng ano kaya to? Kadkadir? Teka lang, magpapultank na rin pala ako. Butit meron naman ditong gas station. Hinihingal ako pag tumitigil, ang init. 80 kilometers. Anting bakbak to. At nakalagay kasi 3 oras. Bawasan natin yung 3 oras, ba? Tagal-tagal yun. Hapon na agad tayo. Isang checkpoint pa lang. Sa pinakamahabang natin checkpoint eh. Ito na nga. Napasok na natin mismo yung loob ng kabundukan. Nandito na kami sa parang gitna. Nakapaligid na yung kabundukan eh. So mangyayari niyan is tatawid-tawid tayo ng kabundukan kada may tulay. Mountain Cross Adventure to. Bunot Bridge 2. Ito, tawid ng isang bundok. Unang tulay na madaanan namin dito. Kung susuungin nyo rin tong Cordillera Adventure, ay siguraduhin nyo bago kayo minsan pumasok ng kabundukan, may madaanan kayong gas station, papultank nyo na kagad. Para sure, kahit na sabihin mo less than 100 lang yung lalakbayin nyo. Kasi mas malakas sa gasolina pag mga gantong akyatan talaga. Iba ang konsumo. Nababasan agad ako ng 1 bar O dahil packet lang? Dahil packet siguro. Yung sa tangke, no? Oo. Saka hindi naman tayo nag-full ng todo. Oo. Tarik ah. Tapos yan, itong bundok na nasa harapan natin na yan, tatawirin din natin yan pakabila. Iingat din sa mga ganyang daan na maraming dahon. Lalo't basa. Madulas yan. Mapag-spa sa malamig na hangin. Biglang dumadapo yung antok. May sapat naman kaming tulog. Kaso pagka gantong malamig yung hangin sino bang hindi aantukin? 67 kilometers, 3 oras lang yan. Todo na pala yung piga ako. Sabi ko, parang ang bagal pa rin. Packet pala. Manikurbada. Meron kayo nabiyahe na dito ang daan? yung mga pampasaherong bus, pampasaherong mga jeep. Wala siguro dito, magtatangka dito ang ang ruta ng kanilang ng biyahe. Ito, may kubo. Ang laki. Kaso maaga pa Sarap pahinga yung mga ganyan. Kaya nga ang tarik ng lang niya. 18 kilometers T. Ano yan T? Bro, ay, mag-extra extra income. Gusto mo? Paano? Magde-deliver ka dito ang destino mo. Mabilis mo naman matatagpuan yung de-deliveran mo kasi iilang kabahayan lang naman yun nandito. Magkano laki kitain mo dun? Nakasagas dito. iilang parcel. Tala, 10 parcel tapos ganito kakayatin mo. Ubus lagi gasolina. Pero meron kayo nakatira dito sa may parting kabundukan na hindi na yung kabihas na. Meron naman siguro tayo madadaanan dito. Meron yan. Meron. Yung kanina kami nadaanan kaming kumakain sa gilid ng kalsada Mga nagtatrabaho, no? Oo. Mukhang bagong laglag tong batong to Ayan taas na natin. Boom.
Ay, ano mga bago, parang bago pa lang oh. Tapos ito. Tingnan nyo yung ano, taas. Oh, grabe taas na pala namin. Tumigil lang saglit sila sa dik eh. Ayun sila sir. Sila nagtatrabaho dito, may ginagawa. Tatrabaho ka dito, layo sa pamilya, nasa kabundukan ka oh. Tapos wala pang signal ata. Meron naman. Kahit pa paano meron signal. Ito oh. Kita na yung ilalim na ano nung kalsada, yung lupa oh. Prepare to stop, may not work. Malaki-laking guho to o ginagawa pa lang tundaan na to? Palagay mo? Parang ginagawa lang. Ginagawa pa lang eh no? Okay. So parang gumuho na yung mismong daan dito na ginawa. Ngayon? Oo nga no. O yan o, gumuho na dun o. Dun yung mismong daan dun o. Panibagong daan yung ginagawa na to. Oo, ito nasa tabing to. Oo. Ayun o, guho na. Kumukay sila dito sa gilid. Oo. Kasi guho na nga ito. Uy! Kami lang nila sa dikan dumadaan ngayon dito sa kaparting to ha. Solong-solo namin ha. Atin yung kalsada ngayon. Akyat, sige akyat. Sige, ginusto niya yan eh. Ang tanong dun, wala kayang napahamak dun ng pagkaguho nun? Wala naman siguro. Yung problema dito kasi itaas ng bundok eh, landslide. Pag bumigay yung gilid, kalahati ng kalsada, buong kalsada, bagsak na. Oo. Ay, walang ya. Nakikita ko na naman yung maitim na ulap dun sa harapan. Ayun oh. Maitim. Oo, bangkeng. Ay, pagkabangkeng. Ito bro, tingnan mo. Landslide prone area talaga to. Kita naman sa itsura. Oh. Ano? Oo nga. Talagang bagsakan dito. Walang niya mo. Makikita mong ganyan, no? Sabi ko na eh. Buti na lang, nagpahinga muna tayo na isang araw din natin tuloy nung gabi. Di yung mga makakapanood nito na magle-level 2, alam na nila kung anong lugar yung delikadong tahakin pagdating ng gabi. Roadwork ahead. May ginagawa. Op. Boom! Ang ganda nun, oh. Ay. Ano ba to? Ginagawang kalsada na sira o... inanuhan ng bagong kalsada, oh. Hinuka yung panabi. Apayaw, Kalanasan. Tingnan natin tandaan na to. At pinalawak yung mismong daan. Siguro gumuho na rin katulad nung nadaanan natin kanina. Tapos nilalagyan na nila ng riprap dun sa may baba nang sa ganun hindi na gaanong mawala yung lupa sa ilalim ng kalsada para di na gumuho. Ayan oh. Grabe, galing naman ng mga constructor dito, yung mga gumagawa. Kasi ilang araw kang dito nakatira, diba? Yung pagkain mo, tapos sa totoo lang delikado pa buhay mo dito. Puron ka sa landslide. Mukhang madami pa yata kalsadang ginagawa pa rin dito Pero ngayon nakalagay na kay mapa na may daan na, dire-diretso na. Kasi nung unang punta namin, nung papunta kami Blazing Mountain of Gods, doon pa lang sa Blazing Mountain of Gods putol eh. Tsaka dito eh. Ngayon hindi na. Mukhang na ilagay na sa data mismo ni Google Map na nakakadaan sa mga rutang to. O kaya yung mga gumagawa. Okay, diretso tayo. Grabe, ang dami pa. Ang dami. Tingnan may zigzagan, no? Tingnan natin kung ano pa mga madadaanan natin at makikita sa harapan. Pababa naman. Parang itong pababang to, akala mo bitukang manok eh. Yung pababa niya, yung pag ganon, parting kaliwa doon sa may parting unahan. Ganon eh. Lalaki ng ng kurbada eh. Na sobrang tarik pababa eh. Tingnan nyo naman to, tingnan yung kurbada. Pag ano, slant talaga eh.
Okay. Pangalawang tulay, Marnas Bridge. Pangalawang tawid ng kabundukan. Lamig sa hangin. Ganda rito daan ha, panay asfaltado na. Biglang simentado ulit. Hindi pa itinol yung asfaltado eh. May mga bahay na dito. Ayun malalayo nga lang yung agwat. Animal checkpoint. Anong lugar na to? Wala akong makita. Siyempre apayaw pa rin naman. May mga bata Ano nakalagay? Anong lugar to? Wala akong makitang nakasulat. Saka tumawid. Ano yung inaano nung aso na yun? Kinakain. Marnas ang pangalan pala nito. Ito, meron na rito mga ilaw-ilaw sa mga poste. Tapos, anong school to? Marnas Elementary School? Siyempre, pangalan ng lugar eh. Diba? Parina Elementary School. Grabe, sarap na mag-aral niya, no? Lagi kang aantukin. Sa lamig ng hangin. Yung mga malalayong rito, nakatira. Sigurado lakad. Grabe yung yan. Yung teacher dyan. Kung saan nakatira, baka dito lang din nakatira. Pag diyan ka napadestino talagang hahanap ka ng titirhan dito na malapit. Bihirang-bihira makakasalubong ng sasakyan Kaya nga. Isang sasakyan pa lang nakasalubong natin. Wala kanina pa. Buti nire-repair pa rin nila to, pero parang napakadalang ang daan, dumadaan. Bagong gawa lang yata itong kalsadang to Soon, magiging daanan na rin to. Marami nang pupunta rito. Okay lang yan, at least tayo nakaalam nito. Masarap puntahan to. Kahit nga mag-camping dito, no? Ganda. Sabay bubulaga sa'yo. Ayun! Ang napakagandang kabundukan. Wow. Lupit! May e-bike pa ata tayo makikita rito. Nakaparada. Hindi, motor. Nilagyan na, akala ko parang e-bike Nasaan yung may daan doon. Naliligo si kuya doon. Parang may ilog sa gilid Diyan sa may gitna dyan, no? Oo. Ayun, mga nag-ano na yata sila Ang tawag doon? Nag-aani. Yung mga panghakot nila. May daan doon pa gano'n, no? Sa taas. Oo nga, Ayun, may tulay na naman tayong tatawiran. Natatanaw ko na. Haba, pababa. Bira! Woo! Sabay kurbada, delikadong malikabok na mabuhangin. Starting, nakalagay doon sa kalsada, tama, may nakasulat. Mukhang may nagkakarera dito may nakasulat na starting ata dito yung kanilang parang pakiskisan Pagkababa namin ng mismong kabundukan, itong parting to ay Kalanasan na, which is ang pangalan ay Tanglagan. Nakita lang namin dito na merong kainan, mini tea at saka variety store. Konting lang, merienda lang muna. Pag dinaretso natin yan, poblasyon mismo ng Tanglagan, school at saka marami nang nakatira. Pero malayo-layo pa tayo dun sa mismong munisipyo ng Kalanasan. Siomai at saka fruity lang naman muna. At sila Sadik ay nagpapalipad pa doon. Tsaka mapapatigil ka naman din talaga pag nakita mo itong view ng kabundukan na to. Pag nasa mismong patag ka na. Tapos dito sa kaliwa, meron dyang ilog. Pwedeng maligo yata rito Tagal mo ba? Kanina pa ako naghihintay dito. Yabang, ay yabang. Mga isang oras na yata akong nandito Order ka na ng iyo. Porket mabilis ayusin yung drone mo. Sisirain ko yan. Tingnan mo kung magamit mo ko yan. Kaaayos ko lang, sisirain mo naman kaagad. Wag ganun. Nagyayabang Pag nagyayabang, dapat. Ay, hindi pala nakapatay yung ilaw. Nike.
ba tayo? Food trip sa iba't ibang lugar? Parang gano'n ang nangyayari. Siomay. Harap kumain. Tapos ito yung kaharap mo. Ayun. Yan yung nakikita mo dito. Susubo. Mga. Ang ganda ng pesto eh. Ang susubo ka. Solid. Busog ka na, marirelak ka pa. All goods. Busog. Busog na ang tiyan, busog pa ang mata. Ma'am, thank you po. Salamat po. Ang layo ng dinayo ko, bumili lang akong tsinelas dito. Grabe. Layo eh. Daming madadaanan eh. Dito pa ako nakabili. Init. Sige po. Queen is Variety Store Minity. Sigurado naman pagka ginawa nyo yung level 2, talagang mapapatigil kayo pagkababa dito mismo sa kabundukan. At mabilis lang makakita to. Buti, umaraw na ulit. Ako. Pero sabi ni ate, tuwing hapon, siguro yan, umaambon. Pero hindi naman minsan tumutuloy yung talagang ulan. Tanglagan Elementary School. Tama ba? National High School pala. Diretso tayo ng biyahe. At meron pa tayong 51 kilometers or 2.5 hours para dun sa Kalanasan Town Hall. Layo, ano? Hindi naman malayo, malapit lang talaga. Kaso nga, dahil kabundukan, kailangan muna magbubumangking. Tapos paakyat pa, di ba? Busog ako dun siomay at saka fruit tea. Na-refresh naman ako. Sino bang di ma-refresh ng mga makikita mo dito? Ayan pa. Alikabok! Alikabok ya! Ano ba yan? Yung tulay? Yata. Sabi ni ate, yung sa may ginagawa daw na kulay puti. Ayun, may detour. Baka ito nga yun. Dun. Di daw dito. Kabila. Ayaw tayong pasabakin dito. Yun daw may kulay puti. Ayun, tulay. Ayun, kulay puti. Natanaw ko na dito. Okay, ayun. Parang hanging bridge. Oo. Pinigilan tayo ni kuya Gusto ko doon isabak Wala Alam tiwala si kuya sa atin Hindi tayo kilala Isasabak ko na off-road River crossing na sana yun Nakita sana nila kung gaano kalupit motor natin. Dun. Magugulat sila, lumalangoy ito. Tagahagono ito Sanay sa baha. Oo. May hasang nga ito, tsaka buntot Tingnan natin kung dito yung daan mismo tinuturo na tulay na yon. Magraba pala dito. Gusto pala ni kuya dito tayo padaanin talaga. Tapos walang daan Jackpot. Balik tayo. Ayun. Meron? Magtatanong-tanong naman tayo. Napasabak na biglang pumasok tayo Walang no choice. Ay kita Tay! Saan po yung daan ng tulay? Yung tulay po na kulay puti doon, saan po yung daan? Dito po ba? May daan po dito? Dito po? Okay, sige. Salamat po. Thank you, Tay. Medyo iba yata lingwahe ni tatay. Di ako naintindihan nung una Tama pa daw yung daan natin, tama pa? Oo. Tama pa pala ang daan namin. Pag wala, di palipad ng drone na makakita kung saan. Oo. Ano ba ito? Papuntang basketball court? Yan daw kanan daw, di ba? Dito, tapos dito. Tingnan natin ang itinuro sa atin ni tatay. This is the real adventure. Ito, dito nga. Ito nga yung tulay, ayun Mas okay pala yung dinaanan natin ngayon Mas napasabak pa siguro to nagiging ilog-ilog to. Nagkakaroon ng tubig dyan. Pero hinarangan na siguro doon. Ayun, ang tulay. Diba? Ito na, yung tulay. Okay. Tara na. Tawid. Ito ang unang tawid namin tulay na ganito. Na hanging bridge. Yee! Ay. Yeah. Kamakalampas. Ako muna. Loko. Sumabay ka. Ito na agad ako Tuloy tayo. Okay. Rough road ulit. Taray ko. Gusto mo doon nasa ilog natin idaan Tawid na. Hindi, mas mahirap yun
Mukhang ginagawa pa yung dapat na dadaanan namin eh. Tulay din ata yun eh. Oh, all goods naman. Walang problema, tuyo naman yung mismong lupa dito. May ilan lang na tubig-tubig. Eto, tubig. Whee! Uy, 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 uy. Dahil ang tinuro sa aming daan ha. Yung detour dun, pwede naman yata kami dun eh. Ewan ko lang kung kayayanin ba. Baka siguro meron nga river crossing. Ito yung mismong ilog eh. Sana nasubukan namin no. May tulay, may river crossing. River crossing tayo. Ito tayo, mababaw lang naman yan. Alright. Yeah! Yan ang adventure. Saan tayo susunod? Meron pa ba? Mukhang pinapalalim yung ilog ah. Oh. Ah, hindi. Yan ang pinagkukunan nila ng ano, buhangin tsaka graba. Ayun oh. Tapos tingnan natin kung anong dadaanan. Kung halimbawa dinaretso namin yun doon sa bago kami bumalik. Ah, ito talaga. Talagang ano. Talagang ilog yung tatawirin namin no, mabato. Ginagawan pa lang ng tulay. Ayan oh. Inaanuhan pa lang ng pundasyon. Kaya pala. Okay. Now we know. Boom. Dahan-dahan. Aba, medyo malalim. Oh. Abay, all goods. Kinaya ni Beastie. Abay, meron pang isa. At sinabak na nga. Oh. 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 Aba, ito. Abay, dito naman tayo sa tabi. Hindi makita ang ilalim niyan. Ayun. Oh, back to main road. Kalanasan 49 kilometers. Let's go. Woo! Ayos yun ah. Una pa lang yan ah. May matadaanan pa tayo sa harapan natin. Ano boy, solid? Solid, sayang. Wala pang video na maganda-ganda sana. Okay, nakita naman nila kung anong pinagdaanan natin dun. Grabe. Lalo kung mayroon. Akala ko, kung naman dinaretso pala natin yung bago tayo bumalik. Oh. Nakita ko yung daan eh. Oh. Talagang sa ilog tayo dadaan eh. Ang Kaya lalaki ng nga. bato. Eh, sarado. Walang lilipatan, di ba? Oo. Butit nakita natin tumuro ng ano, balik kayo, doon ang daan. Tapos tinuro yung tulay. Nadaanan niyo ba yun ang nakaraan? Hindi, bago, ito hindi pa namin nabadaanan, Kalanasan. Ah, okay. Pag doon sa ano na, Kabugaw, yun. Sabihin ko sa'yo, pagka yung mismong dinaanan na namin ni Billy. Maya, hinto tayo konti dyan. Hanap ako ng pampalit doon sa nalaglag na ano. Okay. Ah, ito, mukhang, ito yung mga bagong daan pa lang. Ayan oh, kita mo naman sa kalsada. Tsaka Ay. bagong bungkal pa lang. Ay, may mga landslide nga, hindi yung bungkal, landslide. Oh, di landslide. Ayun oh. Pati sa likod ganyan. Kasi bagong kalsada pa lang to eh. Tingnan natin kung meron pa tayong mabadaanan dito na hindi pa sementado. Wala ko, meron pa eh. O baka hindi pa napagdudugtong-dugtong lahat na. Oo. O eto. Grabe yan no. Kung inabutan natin yan no. Halos ang lupa dito ay kulay pula. Yung talagang malalagkit na putik yan. Parang clay. O bagong bago pa lang yung kalsada. Kagagawa lang. Eh isipin nyo kung noon na alam na namin tong Cordillera na to at natira agad namin tong level 2, sigurado inabutan namin na ginagawa pa lang to. Eto, itinabi lang mismo yung ano, hinawi lang yung gitna oh. Pero mukhang kailan lang tong landslide na to. Tapos kita ko pa dito, etong parting kalsada na to, ito, nawawala na yung lupa sa ilalim. Di pa kasi siya talaga fully developed na kalsada dahil kagagawa nga lang. Magandang lagyan din to nung ano, yung mga harang dito, tapos doon sa ilalim. Nasa ganun, hindi na madala yung mga lupa sa ilalim. Biruin mo 40 kilometers, nasa 2 hours mahigit. Ibig sabihin, meron pa tayong madadaanan na hindi pa talaga gawang kalsada rito, sa totoo lang. Yan ang nasa isip ko. Kasi kung dire-diretso yung kalsada to, yung 40 kilometers na mahigit na yan, eh hindi tayo aabutin ng 2 oras mahigit. Ikot-ikot pa tayo doon, no? Ito pa. Mukhang
Kailan lang to, oh. Oh, sariwa pa yung lupa. May mga dumating nakamotor dito. Ito, matindi yung mga landslide pala dito. Ito yung wag nyo basta ipagsasawalang bahala na puntahan, lalo kung umuulan. Kumbaga, mas piliin nyo na dumaan ditong ruta na to kung gantong maaraw. Ato, kahit siguro mahinang ulan lang, talaga magkaka-landslide ka agad dito, oh. Delikado. Tingnan nyo, halos ng mga daan namin ngayon dito sa mismong papunta ng Kalanasan, ganyan yung makikita nyo. Oh, halos na sa kabila na mismo yung mga lupang galing sa taas. Nakakatakot, no? Pagkagabi tapos umuulan, ay wag nyo na ituloy, buti na lang ganun ang ginawa namin. Oh, maitim yung kaulapan sa taas natin, no? Dapat malagpasan muna namin tong Kalanasan na to bago umulan, kasi dun sa parteng Kabugaw alam ko na yung daan dun. Tara, medyo bibilis-bilisan lang namin, at para hindi kami gaanong abutin sa delikadong daan ng gabi. Dito, ano to, may nakatira kaya talaga dito? Or parang pumupunta lang dito pagka tipong siguro may mga pananim na kailangan anihin na dyan? Hindi ko lang din alam. Napakadelikado rito pag dito ako nagbahay. Lalo dun sa may baba, kahit tabing ilog pa yun, no? Ito, may daan pa baba, pumunta doon sa ilog, tsaka yung palayan. Nakakakita na rin ako ng mga bahay-bahay dito. Dito, ibig sabihin, mas safe dito. Hindi na gaanong landslide prone area. At ang dami na nakatira. Mas okay dito. Hindi ka na gaanong kakabahan pag nalagpasan mo na yung unang mga dinaanan natin. Yung mga parang bahay-bahay or kubo-kubo doon na naandun is parang yun yata yung mga tinirahan ng mga gumawa ng kalsada. Ayan, may mga ano na rito. Natatandaan na sa labas, mga nakatambay. Hello po, sir. Oh, dami. Dito mas safe na mag-stay kaysa dun sa mga panay landslide. Ayan, ito, baba na tayo. Mismong sa may parting tubigan na yan, oh. Meron na nga rin poste na may ilaw, eh. Welcome to, hindi ko mabasa, burado na yung nakalagay yung pintura. Ay, totoy! May tinda rin dito ng bote-bote ng gasolina. Ang ganda ng bahay nito, ah. Akit na naman tayo ng kabundukan. Wala na may iba, eh. Kaya lang naman magagawa mo rito, eh. Akyat baba, di ba? Ayos, ah. May sarili rin silang kiskisan ng yung mga pananim or traktora ata yun para pagka maghahakot ng mga anihin. Akala nyo yung mga tao dito gaganon-ganon lang yung mga bahay, pero mapepera yung mga yan. Yan yung sinasabi ng simpleng buhay, pero meron kang mga 3 milyon. Ganon. Ganyan lang bahay mo. Huwag mong mamaliitin yan. Minsan meron pa ako nakikita nakaparada, kotse, 2 sa tabi ng bahay, 3 motor. Ayan, ayun na ang kulimlim. Lumalakas na rin ang hangin dito. Ayun, umaagos yung mga tubig dito. Ibig sabihin may parting umuulan na kung umaagos yung tubig dito sa may kaliwa. Itong kalsada na to mas matagal na kasi ito yung mga mas naunang nagawa, eh. Oh, teka lang, dahan. Walang signal dito, hindi pwedeng malobat ang cellphone, at hindi pwedeng i-exit ang Google Map. Kung hindi, wala. Kung hindi ka naka-offline maps, bagay, kung dire-diretso lang naman din tong kalsada na to, wala namang ibang sangang daan, eh. Yun lang naman talaga ang iyong pupuntahan o susundan. Pag umulan talaga dito, halata ko yung sa buhangin, flash flood dito. Ano rin talaga, oh. Dami, mga buhangin na yan. Ang kabundukan na papasukin natin mas mapuno at parang magubat. Kita naman, kung doon, sa kabilang yon. Okay, binabaybay lang natin yung tabi. Uy, delikado yun, Ano na yung mga malalaking bato, natapyas na. Hello. Okay, another tulay. Anong pangalan ng tulay na to? Wala nakasulat. Ang ilan na ba to? Pangatlo na ba? Tama ba ako? Kayo na magbilang. Nalilimutan ko na kung pang ilang tulay, Ayun, dun sa harapan, maliwanag yung isang bundok dun. Eto na. Saan tayo dito? Ito na yung parang Claveria, Kalanasan Road, diretso. Ibig sabihin, ang lalabasan din siguro nito
is parteng Claveria din pag dito sa kaliwa. Ngayon, dito tayo sa kanan, ayun o, poblasyon. Ayayaw, tsaka Tanglagan, yung mismong daan na to. Hintayin na natin sila sa dik at hindi naka Google Map yun eh. Baka kung saan dumaan yun. O, tara, dito, sa kanan. Kanan tayo. Mamaya kumaliwa to eh. Lalo kami nagkahiwalay nito. Dadalawa na nga lang kami. 30 kilometers pa. Uy, sira yung kalsada. Uy, may danaw. Ito, mukhang pinano ng bako yan, no? Ay, pusang galano yun. Hindi ako nakatingin. Tibag na naman, no? Putikan talaga yung gitna, oh. Ayun, 30 kilometers. Letter C. Ibig sabihin kalanasan. Ayun pa. Dadaanan natin isa doon. Oo nga, landslide yata dun sa kabila. Malamig ang simoy ng hangin. Kailangan nating medyo bilisan. Uy. Diyan tayo matulog, oh. Oh, ganda nun, no? Office. Yan yung tinira ng mga gumawa ng kalsada, hula ko. Pero ang gaganda pa ng tulugan nila, no? Oo. Kung Iniiwan sa na lang. gumawa lang yun ng kalsada. Iniiwan na lang, no? Oo. Wala naman palang guho. Mukha lang. Ibig sabihin dyan yung prone area. Ay, eto na nga, sabi ko na eh. Ramdam ko may ginagawa pang kalsada eh. Sa tagal ng oras ng 27 kilometers na lang, isang oras. Yun, nilalagyan na nila ng ano sa baba. Ng harang. Hello, sir. Opya. Kung halimbawa umuulan pa yan, mas mahirap. Lagyan na rin ng harang doon sa may ilalim para hindi nabubungkal yung mga lupa. Hello, sir. Salamat sa mga gumagawa at nag-aayos. Dito nakatira yung mga mismong gumagawa. O ayan yung mga barracks nila. Yung tubig naman yun nila nagagaling lang sa kabundukan eh. Nabubungkal na yung ilalim mo dahil sa landslide. Sa wakas, Makadig Bridge. Ito, bagong gawan tuloy pa lang yata to. Bagong bago yung mga ano rito at yung mga ginagamit pang construction nila. Bako, tapos yung panghalo ng simento. Basta pagdating ng tulay, no, yung bago at saka pagkatapos kang tumawid ng tulay ay asfaltado. Pero may kli lang. Aba. Meron ulit yata kung ano to. Guho or ginagawa. Pero ang daming baka dito, ha. Sinong gusto ng shawarma? Beef shawarma. Dami niya, no? Opya. Ito ngayon tanaw namin. Mula dun. Tanaw namin, nakala namin putol eh. Hindi ka naman pwedeng manabi dun. Talagang lulusong ka dito. Ito. Opya. Uy, maputek. Kailangan mag-balance. Dahan-dahan. Kung hindi, babasa tayo pati gamit natin. Woo! All goods naman. At eto pa. Eto may nakaharang na yan, ha. Pero tingnan nyo yung kaliwa. Nasira pa din. Aray ko. Baka mahal tayo matulis na bato, Okay. Medyo mahaba-habang rough road to. Aray ko. Ano? Puro rough road na to? Mukhang ito na yata yung mahabang rough road eh. Oo nga. Ayan, rough road nga. Isa. Nag-uumpisa pa lang. Itong ruta ng kalanasan na to. Opya. Ayun, dun ang kalsada. Matarik. Baba pa Dahan. Talagang malalaking bato ba? Ba't dito ba tayo sa bato? Dito tayo sa may gitna. Tumitin. Umaano yung likod ko eh. Akala mo kabayo eh. Paano pa lang yan? Patikim pa lang yan. At 20 kilometers 51 minutes. Meron pa yan. Bro. Gas. Kalahati pa naman gas ko. Kalahati pa? Oo. Weh. Kalahati pa 3 bar. Ito matarik.
Tindi Ba't naman sa- akyatin na to. Ba't sa'yo ano? Ba't sa akin kulang kalahati? Baka man na yan dahil pababa, paakyat. Umisod yung sa gas tank mo ng gasolina. Konting tahi-tahi lang ka ba? Siguraduhin mo, hindi ka na mabangga ulit sa gilid ha. Walang bato, wala namang bato eh. Pagtatahi mo. Kasi yung gabi yun, di ko man nakita yung bato eh. Ayun oh, diba? Grabe yung mga dinaanan natin dun ah. Ano, Beastie, go! Go! Oh, ito na nga, isa pa. Grabe naman yung landslide na to. Oh, halos na ano yung mga puno dun oh. Eto pa. Parang bago ah. Oo, bago Parang yan. bago lang boy. Bago-bago pa yun. 19 kilometers to go. Pero konti na lang, mukhang makarating natin yung ano, mismong poblasyon kung saan nandun yung ano, munisipyo. Ayan oh, may nakalagay oh, 14. Oo. Ilan pa yung gas mo? Teka lang, kalahati pa, 3 bar. Loko, tipid ah. Nakadali mo talaga ako dun ah. First checkpoint pa lang. Oo nga eh. Alas 3 yung medya, siguro nandun na tayo, first checkpoint. Pagkano, pagas na ulit tayo dun. Pag may pagkakataon, babalikan ko to. Mababalikan naman to. Sarap dito, no? Oh, walang yan. Dadaan na lang ng tulay. Ito yata yung tulay na hindi aspaltado bago sumapit at saka pagkatapos rough road yung tulay. Dadaanan, oh. Oh, Naltut Bridge. Ayun, may ilog sa baba. Konti na lang. 10 kilometers to go. Oh, eto pa, konti pa, may humabol pa. Grabe, laki ng nawalang lupa doon, oh, laki. Eto pa, isa. Talagang dala yung puno, oh. Malapit na. May mga naglalabasan pa, may pahabol pa. Oh, huwag naman sanang abutan ng ulan. Eto pa, oh. Mga nag-anuhan na yung ibang lupa, nandun na sa kabila, oh. Nasa baba na ulit. May tulay dito, tapos may nakita kaming kubo. Maliit na kubo dito. At merong CR, bo. May daan pa baba papuntang ilog, ayan, oh. Kaso CCR lang ako. Nakakaano talaga dito. Grabe, ang ganda ng lugar nila. Kaya nga eh, CR lang ako. Pero pala madadaan ang CR na ganito rito. Matala Bridge. Aray ko. Konting-konti na lang. Bilis-bilisan pa. Maka first checkpoint na. Salamat sa CR na nakita namin. Nakawiwi, pero pwede naman umihi dyan sa tabi lang. Papaalam ka nga lang. Baka isumpa ka ng maihian mong ano dyan. Nuno. Or nagbabantay. Naghihintay ng magic word. Tabi-tabi po. Bakbak na ng konti. 2 kilometers. Ayun na, nakalagay oh. C2. Ayun, nakikita ko na. May mga kabahayan na. At ayun yung parang munisipyo ng Kalanasan. May signal na. Ayun, may signal ng smart. Full bar. Globe 1 bar. May nakita akong tower eh. Ito, sa harap. Ayun, butang araw. Ang huling tulay na mahaba. Sabangan Bridge. Yun! Ang ganda. Oh. Ay, may mga naliligong bata nakahubo dun sa baba. Oh. Sa wakas, Kalanasan. May mga perya din dito. Oh. May biking, sakayan, mga rides. Grabe, nadala nila dito yan. Ang galing ah. Let's go! First checkpoint of day 4. 3:22. Konti na lang, dito na. Welcome to the Barangay Poblacion Municipality of Kalanasan, Apayao Province, di ba? Oh, ito na oh. Ito, police station to eh. Oh, ito, munisipyo. Yung kasi welcome arch lang yun eh. Ito ang mismong munisipyo ng Kalanasan. Ito ang aming checkpoint. Municipality of Kalanasan.
Day number 4, Kalanasan Municipal Hall, 78,513.3. Sa wakas, first checkpoint. Kailangan niyo pong tulong? Delikado po tong pwesto ninyo. Ayan po. Oh. Sige, sakay na po. Ingat po kayo ha. Oh, uulan na po. Apo. Kala ko tumabi yung pala dumulas sila. Ayan. Baka sa unahan sila nagpreno. Ay. Makikiraan muna ha. Dalawas Bridge. Puro putik. Oo nga yun. Oh. Uy, ganda sa harap. Oh, ano yun? Ba't gano'n na yung ano nun? Tabas yun. Tapos ng bundok, no? Oo. Bro, ang daming buhangin. Hindi nga lang buhangin. Bato-bato pa eh. Oh, ano? Puro ano na to? Sa harap. Oh, ayan. Diba? Yan yung sinasabi ko sa'yo. Inihahanda lang tayo sa mas matindi. Mahaba, kaya to parang off-road na to. Rough road na to hanggang dun. Parang hanggang dun yan. Doon sa kung saan yun ano. Daan-daan. Parang mahaba nga talaga yung rough road na to. Tabi-tabi pa tayo. Itong dinadaanan natin, idaanan ng mismong kasalubong nating truck. Baka babagsakan natin sa gilid eh. Alam yun yan. Oh.